Dear Love, ako si Rosa. May asawa ako, si Leonard. Medyo hindi pangkaraniwan ang love story namin. Matagal ko na siyang boyfriend. Hindi kami nagmadali noon. Steady lang. Pero dumating yung araw na nauna pa akong mabuntis bago kami ikinasal. Kaya naman ang malaman naming may laman na ang tiyan ko, hindi na nagdalawang isip si Leonard. Pinakasalan niya ako agad. Gusto niyang paglabas ng anak namin ay malinaw ang lahat na isa siyang lehitimong anak. At higit sa lahat, na pamilya kami. Ramdam ko naman, sigurado si Leonard sa akin. At ganun din ako sa kanya. Dahil biglaan ng lahat, pansamantala kaming nakitira sa bahay ng pamilya niya habang nag-iipon. Okay naman sila. Maayos ang trato sa akin. Wala akong narinig na masama. Kahit pa mabilis sa mga pangyayari. Kaya kahit wala pa kaming sariling bahay, kampante ako. Basta, magkasama kami ni Leonard at nang magiging anak namin, ayos lang ako. Ay, sa wakas, nandito na rin kayo. Mano po, ma? Mano po, Mama Lina? Ay, mabuti naman at naging maayos ang biyahe nyo, no? Opo, ma. Swerte ko, hindi masyadong traffic kahit Sabado. Ay, nag-aalala kasi ako para sa'yo, Rosa. Buntis ka pa naman. Malayo-layo rin ang biyahe nyo. Ayos lang ho ako, Ma. Wala naman po akong naramdaman na kakaiba. Ay, mabuti naman kung ganun. Mag-iingat ka, ha? Hindi lang para sa'yo, kundi para sa apo ko. O sige, iahanda ko muna ang merienda. O siya, tumuloy muna kayo. Masasanay ka rin kay mama. Alam mo naman, sobrang maalalahanin yan. Noon pa man, hindi na maubusan ng bilin. Lalo pa ngayon, nabuntis ka. Oo nga. Nakakapag-adjust din ako. Marami kang matututunan sa kanya. Sigurado yan. Lalo na sa pagbubuntis. Mother knows best, di ba? Rosa, kumusta naman ang pamilya mo bago ka umalis? Okay naman po sina Mama at Papa. Ang totoo ho, nagtatanong na agad kung kailan sila pwedeng dumalaw. Abay, kahit araw-araw pa sila, wala namang problema sa akin yun. Nako, pati nga ho mga tito at tita ko. Tuwang-tuwa nung malaman na magkaka-baby na kami. Ha? Pinaalam mo agad sa ibang kamag-anak nyo? Opo. Bakit ho? May problema po ba? Ay naku, sinabihan ka no si Leonard. Nawag muna kayong magsabi kahit kanino. Mas maigi sana kung tayo-tayo lang muna ang nakakaalam. Baka sabihin pinakasalan ka lang dahil buntis ka. Pero kahit naman ho hindi sabihin, malalaman at malalaman rin nila yon. Yun na nga. Kasi pag pinagsabi agad, mas mabilis lolobo ang tiyan mo. Mas magiging halata. Gusto mo bang pag-usapan ka ng iba? Parang hindi naman ho totoo yun. Ay Ma. naku, Iha. Ano ka ba? Marami akong karanasan. Nakikita ko talaga. Kapag ipinapamalita ang pagbubuntis, mabilis lumaki ang tiyan. Lalaki at lalaki rin naman ho talagang tiyan ko, Ma. Iba-iba pong pagbubuntis. Baka naman po nagkakataon lang. Ay naku, basta tandaan mo yung sinabi ko, ha? Tignan mo na lang kung anong mangyayari. Ma, Rosa, tama na muna yung usapang pamahiin. Kain na muna tayo. Baka si mama pa ang maunang lumabo sa hangin sa kakadaldal. Ikaw naman, Leonard. Naku, magiging tatay ka na, pilyo ka pa rin. O siya, halina't kumain na ng bilo-bilo. Ma, alis ho muna ako. Ha? Abasan ka naman pupunta, Rosa? Gayak na gayak ka. Magpapagupit po sana ako. Naghihirapan na po kasi akong i-manage ang buhok ko. Masyado na hong mahaba. Ay naku, Diyos ko namang bata ka. Itigil mo yung binabalak mo, ha? Po? Bakit naman po, Ma? Magpapagupit lang naman po. Ay naku, magpapagupit ka. Masamang magpagupit ang buntis. Paano naman po naging masama? Ayun na nga ang sabi ng matatanda. Kapag nagpagupit ang buntis, nababawasan ang lakas ng bata. Kaya kung may malasakit ka sa apo ko, naku, wag ka lang tumuloy, Rosa, ha? Ha? Ano hong koneksyon ng buhok ko sa
resistensya ng anak ko. Basta hindi na mahalaga kung anong koneksyon. Ang mahalaga, sumunod ka. Wala namang mawawala, di ba? Opo. At saka isa pa, matagal ko lang gustong sabihin to ha. Yung mga alahas mo, tanggalin mo rin ha. Ha? Pati po alahas, may epekto rin? Abay, oo naman. Kapag palaging may suot na alahas ang buntis, pwedeng maging sakitin ng anak o kaya mahirapang lumaki. Ano naman po ang basihan nun? Yung kapitbahay namin noon, ganyan din. Laging may suot na kwintas, nakahikaw pa, nakasingsing din. Mga burloloy ba? Ayun, ang anak laging nasa ospital, napakahina ng katawan. Hindi ko po talaga maintindihan, ma. Basta. Halika nga rito. Huwag ka nang lumabas. Akin na yung mga alahas mo. Tatago ko muna ha. Ayokong may mangyaring masama sa apo ko ha. Pero ma... Yan ang aking biyanan. Mabait kung sa mabait. Pero OA sa mga pamahiin sa buhay. Bawat kibot may kung ano-anong kwento na. Kaya marami na raw siyang nasaksihan na ganoon. At kung ano-ano pa. Pinsan sa mga pamahiin niya talagang natatawa na lang ako. Ewan? Pero syempre, ano nga bang magagawa ko, diba? Kailangan kong makisama. Oh, Leonard anak, saktong-sakto naman yung dating mo. Naghain kami ni Rosa, adobong baboy ang ulam natin. Oh, paborito ko pa. Ay naku Rosa, alam mo ba? Ngayong mag-asawa na kayo ni Leonard, dapat matutunan mo na yung recipe ko. Paborito niya talaga yan. Ituturo ko sa'yo kapag may time ha? Sige po, ma. Salamat po. Marunong ka namang magluto, di ba? Opo, marunong naman po. Pero konti pa lang ho ang alam kong mga putahe. Naku, matakaw tong si Leonard. Baka mamaya, ipagpalit ka kapag hindi mo siya napakain ng maayos. Dapat ang babae marunong sa kusina. Naman. Hindi po madalas sa kusina si Rosa dahil busy sa trabaho noon. Biro lang naman. Siya, tara kumain na tayo. Ano sa tingin yung kasarian ng anak niyo? Wala pa ho kaming idea, ma. Pero kung ako ang tatanungin, gusto ko sana lalaki ang panganay. Ay, gusto mo ng lalaki? Bakit nakatsinelas ka, anak? Po? Kasi, kapag gusto mo ng anak na lalaki, dapat nakatapak ang paa mo sa sahig tuwing kakain. Sino naman hong scientist na nagsabi niyan, ma? Scientist ba? Anak, hindi lang siyensya at mga doktor ang dapat pinapakinggan. Kadalasan, mas matimbang ang karanasan na matatanda. Naman, parang kwentong barbero naman yan. Ay naku, bahala ka! Magkakaalaman na lang kapag lumabas yung apo ko. Pero ako, may hula na ako. Lalaki yan. Paano niyo naman po nasabi? Kasi nangangalumata ka. Po? Kapag maganda ang buntis, babae ang anak. Pero kapag pumapangit, tulad mo, lalaki yan. Tingnan mo nangamatis ang ilong. Nangingitim pa ang batok. Ibang-iba na ang Rosang ipinakilala sa akin dati ng anak ko. Naman, parang hindi naman magandang basihan yan. Ay naku, maniwala ka. Tataya ko ng 20,000, lalaki ang anak niyo. Ma, nakauwi na ho kami. Ay, kumusta? Kumusta ang check-up, anak? Sabi ng OB, bawasan daw ang mga bagay na nakaka-stress kay Rosa. Yun daw ang dahilan kung bakit sumasakit ang likod niya. Hirap matulog at pakiramdam niya, laging pagod, kahit wala namang masyadong ginagawa. Ay naku, Rosa, dapat talaga mag-relax ka. Alam mo kung ano ang makakabuti at makakasama sa bata? Diyos ko po. Opo, ma. Ano bang ikinaka-stress mo? May iniisip ka ba ngayon? Wala naman po, ma. Madalas lang po kong mapaisip ng kung ano-ano sa gabi. Kaya nahihirapan din ako makatulog. Ay, alam ko na. Panay kasi ang pakikipag-usap mo kay Anita. Hindi siya magandang impluwensya sa'yo. Baka sa kanya mo nakukuha ang stress mo, anak. Walang galang sa nakakatanda yon at sinasagot-sagot ang biyenan niya. Kaya umiwas ka sa kanya, ha? Naman,
Kakarating lang namin. Paano na naman kayong Armalite? Ay nako, anak, nag-aalala lang naman ako sa kalalabas ang itsura ng apo ko. Dahil kung sino ang madalas nakasama ng buntis, ang sabi ng matatanda, ay siya raw ang magiging kamukha ng bata. Hindi namang kagandahan si Anita. Ang daming bukbok sa muka. Mukhang hindi pa naliligo at mukhang aswang na nabinat. Ma, Sinasabi ko lang naman, anak. Pinagdaanan ko na yan. Kaya sundin niyo lang ako para mapabuti kayo. Magpapahinga na po muna ako, Ma. Mabuti pa nga, Rosa, no? Ay ako'y mamamalengke muna. Bibili ako ng maraming itlog at gatas para sa'yo, ha? Para siguradong makinis at maputi ang magiging apo ko. sige ma, mag-iingat ka po. Samahan ko na muna si Rosa sa kwarto. Ingat po, Ma. May kailangan ka ba, love? May gusto kang kainin? May masakit ba sa'yo? Wala, Leonard. Oh, bakit parang iba ang tono mo? Kailan ba tayo bubukod? Hindi ko pa alam, love. Kulang pa ang ipon natin para makabili ng sarili nating bahay. Hindi naman kailangan bumili. Baka pwede muna tayong magrenta. Napakaraming apartment dyan. Di ba nga wala sa plano natin yan dahil nagtitipid tayo? Bakit ba? May problema ba tayo? Hindi mo ba gusto dito sa bahay? Ang mama mo, Leonard. Si Mama? Oo. Ayoko lang aminin, pero gustong-gusto ko nang sabihin sa OB ko na ang dahilan ng stress ko ay ang mama mo. Ha? Bakit? Wala namang ginagawa si Mama kundi alagaan ka, di ba? Pinagluluto ka pa nga at... Leonard, araw-araw akong nabubuhay sa pamahiin ng walang basehan. Araw-araw, pinapamukha ng mama mo na wala akong alam sa pagbubuntis ko. Love, sandali lang. Tahan ka muna. Baka masama sa baby natin yung pag-iyak mo. Nag-aalala lang yung si Mama sa'yo tsaka sa magiging apo niya. Kung talagang nag-aalala siya, sana iniisip rin niya kung anong nararamdaman ko. Simula nung lumipat tayo rito, parang lahat ng gawin ko mali. Alam mo bang sinabihan niya ako na baka hindi ko gustong ituloy ang pagbubuntis ko dahil lang hindi ako sumusunod sa mga pamahiin niya. Masama bang mas paniwalaan kong ubi kaysa sa mga pamahiin ng mama mo na wala namang basehan? Hindi ako galit sa kanya. Pero hindi kami magkasundo sa halos lahat ng bagay. At ang mas masakit, hindi siya nangangaral. Parang nangungutya tuwing pagsasabihan ako tungkol sa mga paniniwala niya. Naiintindihan kita, Rosa. Hindi ko alam na ganyan na pala nararamdaman mo. Gusto mo bang kausapin ko si Mama? Hindi na, Leonard. Gusto ko na lang bumukod. Baka ito pang maging dahilan kung bakit hindi magiging magandang pagbubuntis ko. Kahit pansamantala lang, hindi na ako mapayapa dito. Okay, sige. Okay na, love. Sige na. Maghahanap na ako ng malilipatan. Oh, tahan na. Ano ka mo? Lilipat? Bakit naman, anak? Si Rosa po kasi. Nakakahiya na rin po kasing makitira pa dito, Ma. Kaya nagdesisyon na po kaming mag-asawa na maghanap muna ng mga upahan. Hindi naman yan practical, Rosa. Akala ko ba nag-iipon kayo para sa bahay? Ma, napag-usapan na ho namin to. Aba, napag-usapan. Ewan ko lang kung napag-usapan talaga. O ideya lang to ni Rosa. Desisyon ho namin. Pareho namin gusto. At sino na lang ang gagabay sa'yo, ha? Hindi ka pa naman maalam sa pagbubuntis mo. Kaya na ho namin, Ma. Kaya daw. Tingnan mo nga yung ginagawa nyo. Kitahan nyo nga't hindi nyo alam na bawal sa buntis ang lumipat ng bahay.
Maliligaw ang kaluluwa ng bata! Mahihirapan kang mga anak, Rosa! Ma, hindi ho kami naniniwala sa ganyan. Sige! Sige, tignan lang natin, ha? Hindi sana magkatotoo ang mga sinasabi ko. Dear love, maayos pa din ang naging pakikitungo ko sa biyenan ko. Kahit na madami kaming hindi pagkakaintindihan. Alam ko naman kasi sa sarili ko na nais lang niya ang ikabubuti ng apo niya. Pero hindi ko lang talaga magawang paniwalaan ang mga kinatandaan na niyang pamahiin. Sa paglipat namin ng tirahan ni Leonard, ay nagkaroon na ako ng peace of mind. Wala nang stress. Sa tulong ng panalangin at OB, nairaos namin ng maayos ang natitirang panahon ng aking pagbubuntis hanggang sa ako ay makapanganak. Normal delivery sa isang malusog at cute na baby girl.